ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan At Kisses para Hubson. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sabton. Amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Ngayon ay araw ng Lunes, ika-15 sa buwan ng Hunyo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Pangulong Marcos magpatawag ng special session ng Kongreso sa Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hunyo. Samantala naman Ateneo Men's Basketball Coach Baldwin, no-show daw po sa CIDG. Senador Bato hinimok ng NBI na sumuko na kasama ng kanyang mga baril. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may pagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Wikang Pilipino, hihilingin ng prosekusyon na gamitin sa impeachment trial kay BP Sara. 25 testigo posibleng iharap sa paglilitis. Samantala, isa namang tricycle driver patay matapos masagasaan ho ng truck diyan po sa may Pangasinan. At dalawa naman ang patay, 3 sugatan sa pananambang sa Albuera, Leyte. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang hapon Pilipinas. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso sa araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hunyo.
Layunin ng hakbang na maaksyonan ng mga priority legislation kahit naka-adjourn sine die ang Kongreso. Ilan sa mga nais ng Presidente may konsiderang pagpasa ay ang mga sumusunod: National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Government Assistance to Student and Teachers in Private Education Act at Assistance to Individuals in Crisis Situations Act o AICS. Gayun din ang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Anti-Political Dynasty Law. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, binanggit ng Pangulo ng urgent needs o ang mahigpit na pangailangan ng publiko ay dapat matugunan kahit ang Kongreso ay walang sesyon. Tinukoy ng Presidente ang sitwasyon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong nakalipas na Lunes, June 8. Nataon naman ang pagpapatawag ng special session sa harap ng patuloy na leadership crisis sa Senado. Samantala naman, wala pang plano ang National Capital Region Police Office na bawiin ang heightened alert sa labas ng Senado. Ito po'y sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta at sinasabing security threat sa mata sa kapulungan ng Kongreso. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili daw po ang heightened alert hanggang mataas ang emosyon ng publiko. Bagamat walang permit ang mga rallyista, hindi naman pinipigilan ng mga ito na magsagawa ng kilos protesta basta't walang manggugulo. Ayon pa kay Abirin, higit sa 300 pulis ang regular na deployment sa area, subalit ito po'y dinadagdagan kung bumubuhos ang mga demonstrador. Magpaliwanag na ang Ateneo de Manila University sa mga otoridad kaugnay sa kanilang naging papel sa pagkalunod ng varsity players na sina Rene Baterbonia at ang Nigeria na si Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, magpadala ng abogado ang Ateneo sa Campo Crame kahit wala sila sa mga pinadala na sabina ng CIDG. Pero no-show naman sa patawag ng pulisya ang head coach ng Blue Eagles men's basketball team na si Coach Tab Baldwin. Sinabi ng kalihim sa 5 nakaschedule para sa sabina ngayong Lunes, tanging si Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez lang ang sumipot. Itinakda naman ng CIDG ang araw ng Biyernes para sa panibagong petsa ng fact-finding investigation. Babala ng DILG Secretary, kung hindi uli sisipot si Baldwin, maaari siyang ma-issuehan ng contempt of court. Samantala na may pinagsuspena po ng National Bureau of Investigation NBI si Tab Baldwin at 20 pang individual kaugnay po ng pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po sa NBI Homicide Division, kabilang po sa pinaharap bukas ng alas 10 ng umaga ang mga coach at player ng Ateneo de Manila University men's basketball team. Dito po sila pagpapaliwanagin tungkol sa nangyari manong drowning incident o pagkalunod at upang malaman kung sino ang responsable sa naturang team building. Standby, Marinlet Narciso, standby, Manang Milky Regunan. Magsuko ng mga baril si Senador Ronald Bato de la Rosa sa PNP. Ang pag-turnover ng 20 registered firearms ay ginawa sa Davao City ng PNP Civil Security Group sa pamamagitan ng Regional Civil Security Unit number 11. Sa pamamagitan ng legal representative ni De La Rosa, ginawa ang hakbang bilang tugon sa pag-revoke ng PNP sa kanyang license to own and possess firearms and firearm registration, so LTOP o LTOPF. Ayon sa PNP, isinailalim ang mga baril sa inventaryo, verification ng serial numbers at physical inspection. Ang mga naturang armas ay nasa custody na ng Camp Sergeant Quintin M. Mercido sa Barangay Buhangin sa Davao City. Batay sa naunang impormasyon, aabot sa 117 na registered firearms ang nakapangalan kay Senator Bato. Ngayon ay wanted ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Samantala may niyahanda na po ng House Prosecution Team ang kanilang lineup na tetestigo sa pagsisimula ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor at Manila Congressman Joel Chua,
Karamihan daw po ay tetestigo sa aligasyon ng confidential funds at unexplained wealth, habang meron na rin kinukonsidera ang prosekusyon na karagdagang high-profile witnesses. Subalit, hindi pa maaari itong kilalanin dahil man sa pina-finalize para po ang lahat ng mga ito. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, isusumite ng House Prosecution Panel ang pre-trial briefing at paghahanda na nila ang pre-trial conference sa June 18. At base naman sa schedule, sisimula ng Senate Impeachment Court ang formal na pagdinig sa July 6 matapos makumpleto ang pre-trial proceedings. Pangulong Marcos may bilateral meeting kay President Vladimir Putin sa kanyang makabakbang biyahe sa Russia. Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel Ray, kasama sa schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Russia ang meeting kay President Vladimir Putin. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ASEAN 2026 Philippine spokesperson at DFA Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial na si sentro ang pag-uusap ng Pangulo at ni Putin sa usapin ng seguridad sa enerhiya at pagkain. Layon rin ng bilateral meeting na mas mapalalim ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Binanggit ni Imperial na nagdiriwang ang dalawang bansa ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic ties. Nais rin anyang i-explore ni Pangulong Marcos ang iba pang kooperasyon sa Russia, kabilang sa larangan ng turismo, people-to-people ties, edukasyon, kultura at science and technology. Pakinggan natin si ASEC Dominic Imperial. On the margins of the summit, the President will also hold a bilateral meeting with President Putin. The discussions will center on the commemoration of the 50th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between the Philippines and Russia. The meeting will likewise provide an opportunity to explore ways to further strengthen cooperation in areas of mutual interest, particularly energy security and food security. Ayon sa DFA, sa Miyerkules lilipad si Pangulong Marcos patungong Kazan, Russia para sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit na dadaluhan rin ng ibang ASEAN leaders. Bilang ASEAN chairman, pangungunahan ng Pangulo ang summit at katuwang si Putin bilang co-chair. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso. Samantala naman, wikang Pilipino, abay i-request daw po ng House Prosecution Team na gamitin sa VP Sara impeachment trial. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Anong Milky? Yes, Sir Ray at Romel, irirekomenda ng House Prosecution Team na wikang Pilipino ang gagamitin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ipararating ng House Prosecution Team ang naturang rekomendasyon sa pre-trial conference na dadaluhin din ng mga defense team ng Vice Presidente. Sabi ni Luistro, mahalagang maunawaan ng mamayan ang proseso at tinatalakay sa impeachment trial kaya dapat ang pagdinig ay dapat madaling maintindihan pati na mga legal term na gagamitin. Dagdag pa ni Luistro, malaking tulong kung sa actual impeachment trial magkakaroon ng simultaneous translation ng iba't ibang dialect para maintindihan ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao ang impeachment trial. Narito si House Lead Prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro. The prosecutors and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? And I wish to reach out as well through this opportunity to the mainstream media and even the social media. Let us encourage the accurate dissemination of information, no? And as a matter of fact, I reach out to the leadership as well. At ito rin ang gusto kong ilapit kay Kong Zia and the other members of the House who are from Visayas, from Mindanao. Let us come up with simultaneous translation
of the trial which will be held starting on July 6. Sana habang nagtra-trial, meron tayong translation to as many dialects as possible in order to make sure that the entire Philippine nation is on the same page. After all, this is a constitutional process. We want the entire nation to walk with us as we start, continue, and conclude the impeachment trial. Umapela rin si Luis Ro sa traditional media na tumulong para maiparating, maihatid at maibalita ng tama at patas ang impeachment trial sa Vice Presidente. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana suportahan yung ganyang mungkay, Lakay Ray. Oo, Kasi siyempre. mainam talaga na maunawaan ng ordinaryong Pilipino ang paglilitis na yan. Ayan. Kasi merong mga salita, Lakay Ray, mabanggit ko Yung lang. mga technical Yun, words, technical. At saka, terminologies. merong mga salita sa English na magandang hindi ganun kabigat ang impact pero in reality mabigat. Katulad ng halimbawa, bigyan kita example lang graft and corruption. Sa Tagalog, ano yung graft and corruption? Diba? Simplihan mo, pagnanakaw. Di ba? O plunder, halimbawa, plunder. Pandarambong. Diretsuin mo, pandarambong para maintindihan maigi. Kaysa sa ini-English mo pa, pagnanakaw lang din naman ang pinaganda pa. No? Yes, pinaganda mo pa. At least mas matindi ang impact sa tao. Mas maunawaan. Senador Bato de la Rosa, hinimok ng NBI na sumurrender kasama ang kanyang mga baril. ICC wanted senator nasa earth pa rin ang sabi ng NBI. Sabihin, nandito pa. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle! Miss Giselle! Sa NBI Director. Naku, pawala-wala ka, Miss Giselle. Babalikan ka namin, ha? Babalikan ka namin, ha? Promise. Samantala naman, tayo dumako muna sa Senado. Mabilis na pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao, abay dapat daw pong madaliin. Ayon po yan sa isang senador. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, mahalagang tutukan ng gobyerno at ibigay ang pangailangan ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ito ang panawagan ni Senador Joel Villanueva kasundang inikay nitong Senate Resolution 447 para sa mabilis na relief, reconstruction at recovery ng mga komunidad na tinamaan ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon kay Villanueva, mahalaga na makumpuni agad ang mga nasirang infrastructure projects sa lugar, partikular na ang mga eskwelahan, ospital, tulay, kalsada, pier at iba pa. Kasama din sa mga dapat tulungan ay ang mga kababayan natin na nasira ang mga bahay. Babala ni Villanueva kapag hindi agad makabangon ang mga lugar na nalindol ay mas matindi ang epekto nito sa agrikultura, pangingisda, logistics at negosyo dahil ang lugar ay kabilang sa sentro ng food production at export sa agrikultura. Kaninang umaga naman ay tuloy ang relief operation ng team ni Senador Risa Ontiveros sa iba't ibang lugar sa Sarangani at General Santos City. Sa panayam sa kanya sa Barangay Hikban, General Santos City, Regni Ontiveros ang suporta ng mga senador sa mga kababayan nating biktima ng lindol. Nangako ang mga ito na magtulong-tulong para maisama sa 2027 national budget ang mga pangangailangan sa reconstruction program ng lugar. Ang kanilang ibinibigay na tulong sa ngayon ay pansamantala lamang dahil ang mahalaga ay ang pangmatagalan na narito si Senador Risa Ontiveros. Sa tanan ng mga apektadong mga kababayan o kauban diri sa General Santos, Sarangani, sa Mindanao, dili kayo nag-iisa. Naadiri po kami sa Senado, ako sa opisina ko ug mga kauban sa Senado, handang umalalay, sumama sa inyo sa mahirap na proseso. Dili lang ng relief o rescue pero hangtod sa rehabilitation. So simulan na dun sa parating na budget debates sa Burmans tapos sa mga susunod pang mga taon. Samantalang sa gate ng Senado ay naglagay na ng Anti-Explosive Under Vehicle Inspection System o UVIS
Bahagi ito ng dagdag seguridad para sa Senado. Lahat ng mga sakyan na papasok sa Senate compound ay padadaanin sa inspection. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang magmamando ng UPIS. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring Raymond. Okay na ba si Giselle? Hindi pa, wala pa. Sige, dito muna tayo sa report ni Miss Karen Oyong, Philippine Embassy sa Hungary. Iginitang clarification tungkol sa suspension na pag-issue ng bagong guest worker residence permits para sa mga non-EU citizens kasama na ang Pilipinas. RH number 5, Miss Karen Oyong. Miss K. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, muling nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Hungary ang implikasyon ng Government Decree o GD number 92-2026 sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Hungary. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, hindi maaapektuhan ang validity ng mga residence permit for guest workers at residence permit for employment purposes na na-issue bago ang ikalima ng Hunyo ng taong ito. Ang mga may hawak nito ay maaaring manatili sa Hungary hanggang sa pagtatapos o expiry ng kanilang mga permit. Ito naging tugon ng DFA matapos i-anunsyo muli kamakailan ng Hungary ang suspensyon ng pag-issue ng mga guest worker residence permits sa mga non-EU citizens, particular na sa mga bansang Georgia, Armenia at Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ito ay mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan ng Hungary patungo sa pag-regulate o pagkontrol ng pagpasok ng mga guest workers sa naturang bansa. Bagamat tinatayang 2% lamang ang foreign workforce sa Hungary base sa statistics, may ibang sektor tulad ng services at manufacturing ang nangangailangan ng maraming foreign workers. Inaasahan namang magkakaroon ng bagong decree upang makapag-import ng mga manggagawa galing Pilipinas, Georgia at Armenia ang mga manpower companies sa ilalim ng mas pinasimpleng procedure. Ang implikasyon naman ng naturang government decree sa mga nais magtrabaho sa Hungary ayon sa embahada ay wala nang tatanggapin na aplikasyon para sa pag-issue ng bagong residence permits for guest workers, ngunit nilinaw ng embahada na patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa residence permit for employment purposes, batay sa mga naangkop na regulasyon ng Hungary. Pinapayuhan naman ng embahada ng Pilipinas sa Hungary ang mga mamamayang Pilipino na kumuha lamang mula sa gobyerno ng Hungary o sa embassy ng opisyal ng mga impormasyon ukol sa regulasyon sa panatili at pagtatrabaho sa Hungary. Ayon sa embahada, patuloy nilang binabantayan kasama ang Labor Office ng the Philippine Embassy in Budapest o LOPBE o PEB ang mga susunod na pahayag mula sa gobyerno ng Hungary. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Samantala, meron tayong mainit-init na balita mula kay Edwin Duque. Flash Report. Flash Report! Sabi yun daw pong Ateneo de Manila University basketball team coach na si Tab Baldwin abay nag-resign na raw ho. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin? Tama, naka-raise sa post dito sa video first year sa PBB. Kaya po ni Ateneo President Roberto Piat na pinagawa sa tabang daw at mga korespondente at pangako pagkatulungan sila sa at wala silang pagtatakpan at hindi sila yung pararapat halangan at sa pagbiga ng marawang korespondente at ang pero naglabot niya at iba na nabibig natuwang-tuwang na pinantad yung nangyari pagkakita. Kaya ay sila Edwin? Yes. Lakasan mo naman yung boses mo. Nakabasa ko ulit sa ano. Ha? Sinabi mismo niya ang presidente na siya Roberto Yan. Sila pa nakinig
ay inalas na yung suporta, tulong, katakan sa criteria na nagtuturuan ay ibigay lahat ng tulong dahil ay kanya ay ito sa palit ng matay kundi moral education. Kanya ay makipagtulungan sila kay Ray sa edukasyon ng anumang kahensya para malinaw at ibigay sa nagyara ng kapitalisyon. Pero nangako ito na lahat ng tulong, pangangailangan, pati moral staff ay magabit sila pag niya ay kapitalisyon at sabi niya ay hindi na raw sila, wala na raw dapat itigil at wala na raw dapat itigil. At na yan, gagawin nila, uri nararapat at ang tulong ay ibigay at handa magpagtulungan sa edukasyon para ikalulutat ng kaso. Pag-unay nga dito sa pagkamatay, sa pagkalunod, ay dalawang positive year kasi Rene Maturbonia at Divine Abilis. Ngayon ay ongoing yung track dito sa kaya mag-school ng ating university dito pa rin sa University. At ulitin natin, mula sa araw nito ay tinanggap na yung resignation ni Coach Tom Balwen at pinayagis dito ni Mr. Yat, ang presidente. Hindi ba humarap dyan sa press con si Coach Baldwin? Ito yung pakita nito. Ang dito lang ay yung mismong si ating presidente para sa at yung kanyang legal attorney, si Atty. Joshua Santos bilang representative sa Natural Capital. Tuloy pa lang rin, mamaya malalaman pa natin kung ano pa yung karakter ng detalye sa utay natin press con para doon sa pamilya ng dalawang kapatay na pamilya ng natin. So, mula pa rin dito sa Quezon City, aras ko dito Thank you, Edwin Duque. Flash Report. Flash Report! At sa kaugnay na balita, yung Pangulo ng Ateneo de Manila University at maging ang Smart Communications, i-issuean din ng subpoena ng CIDG kaugnay pa rin sa pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players ng universidad. Antabayan na natin ang report na manggagaling naman kay RH number 52, Egniel Parosa. Thank you. Flash Report. Flash Report! Basta may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Rapido, hataw, balita. Ari po balik mga kaibigan ng report mula kay Ms. Giselle Ricafort. Mga nasa likod daw po ng defacement ng government websites. Tukoy na ng NBI. Pag-uulat mula kay RH15 Giselle Ricafort. Ms. Giselle. Nakairay tukoy na ng National Bureau of Investigation yung mga nasa likod ng defacement ng mga website ng gobyerno kabilang na yung Senado. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, iba't ibang individual yung mga sangkot dito pero nasa iisang grupo lamang. Siniguro naman ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na walang nakuhang sensitibo na data o impormasyon yung mga cyber hackers. Maaari anyang managot yung mga ito sa computer manipulation. Matatandaang nakaranas yung mga website ng Senado at ng Kamara ng defacement sa tatlong magkakaibang pagkakataon nitong nakalipas na weekend lamang. Pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Atty. Melvin Matibag at CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso. Ako nakuha ang sensitive data nung check. Although naging proactive po si NBI na after this incident, nagpapa-VAPE testing na po sila sa ating DICT caller. Actually, we have identified the person involved, but we will act accordingly. So, huli natin yan. We have to make them to answer kung yung ginawa nito because this will be illegal. Magkakaiba. Yung identification kami niya magkakaiba. But we have identified all of them. Isang grupo sila pero yung ibang tao. Iyan muna yung latest mula dito sa National Bureau of Investigation.
Ito si Giselle Rico po para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Mamaya babalikan natin ang report mula kay Edniel Parosa. Ayun, kay Edniel, ano ha? Standby, Edniel, ha, sa iyong report. Mamaya sa ating pa rin pong mga balita, mga report sa Rapido Hataw Balita. Rapido, hataw, balita. Standby din po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, mula po sa mga probinsya. Anyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:34. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Sibayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Lita. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pa rin pong mga balita mga kaibigan, ating munang alamin ang update mula kay Miss Giselle Ricafort. Paring Romel, ano ba yung istorya ni Miss Giselle? Balita mula sa NBI. Yun. Senador Bato de la Rosa hinimok ng NBI na sumurrender kasama ang kanyang mga baril na tinatayang nasa 117. Ibalita mo yan, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, sumama na rin sana si Senator Bato de la Rosa sa pag-surrender sa mga otoridad. Ito ang mensahe ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kay Senator Bato matapos nitong isuko yung 20 niyang mga armas. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Matibag, dapat isurrender ni Bato yung lahat ng kanyang 117 mga baril. Magkikipag-ugnayan anya sila sa PNP-CIDG para malaman kung ano-anong mga baril ang isinuko ng kinatawan ng senador at kung saan galing yung mga yan. Sa tanong kung nasaan yung ICC wanted senator, pabirong sinabi ni Matibag na nasa earth pa rin ito hanggang ngayon. Araw-araw anyang may natatanggap na report yung Bureau sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Pakinggan natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dalawang armas, hindi naman, pero sana yung 117 surrender na. Tama na rin si Senator Bato mag-surrender. Lagi naman may dito pumapasok sa amin everyday. Pag sabi namin bago, yung mga dating lead namin, the bad lead na namin, napunta ako, chinek na negative na yun. But always, there's always a report every day. Just today, may papasok sa amin report. But of course, di naman namin pwedeng sabihin sa inyo kung nasaan yung sinabi sa amin report. But our intelligence network, our intel group is continue working on it. Thank you, sir. Una nang sinabi ni Matibag na may bagong lead na sinusundan ngayon yung Bureau at nananatili pa rin daw ang senador dito sa Pilipinas. Yung kanyang iginigiit, mas mahihirapan daw kasi si De La Rosa kung pipiliin niya ng mga ibang bayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At balita mula sa iba't ibang lalawigan, ilang grupo nagbalak mag-rally sa harapan ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Bantay sarado na ng PNP. Ibalita mo yan na Rich number 19, June Dimakutak. June? Yes, paring Rubel, alas 4 ng madaling araw kanina, nagtaka ang residente malapit sa harapang bahagi ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City nang i-deploy ang platoons ng iba't ibang units of PNP at inupo pa ang bahagi ng Governor Gutierrez Avenue. Batay sa impormasyong nakalap ng CCTO kagabi, may rally na isasagawa ngayong araw kasabay ng nagaganap na peace rally sa Menjola.
dahilan na naglunsad kagad na mobile patrol sa area. Subalit, ngayong kanina umaga hanggang sa mga oras na ito ay walang isa mang dumating na mga rallyista sa harapang bahagi ng BGC. Ayon kay Cotabato City Police Director, Police Colonel Jibin Bongcayaw, hindi nila pinipigilan ng mga rallyista sa mga karapatan nilang ito. Ang tanging adikain lamang ng PNP ay ang makontrol ang crowd at hindi magkagulo at mailagay sa ayos sa daloy ng trapiko. Wala sa napakainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Standby Edniel Parosa, samantala naman tricycle driver patay matapos daw hong magulungan ng truck dyan po sa may Santa Barbara, Pangasinan. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy. Napakasaklap na nangyaring pagkamatay ng isang tricycle driver na 35 anyos na binata na residente ng Dagupan City patapos itong masagasaan ng truck. Batay sa ulat ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, naganap ang aksidente sa National Highway sa Barangay Maninding ng nasabing bayan pasado alas 12:40 ng madaling araw, kung saan habang binabagtas ng biktima ang nasabing highway ay nabundol nito ang isang motorsiklo sa kanyang harapan dahilan para ito'y malus control sa manobela at bumangga siya sa nakaparadang trailer truck sa gilid ng daan. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima sa kanyang tricycle at humandusay sa daan na aksidenteng nasagasaan ng drop side truck na minamaneho na isang 31 anyos na binata na residente ng Baknutan, La Union na siyang naging sanhi ng paghiwalay ng ulo ng biktima sa kanyang katawan. Ang drop side truck driver ngayon nasa kustodiya ng Santa Barbara Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, telcos na smart maging ang Ateneo de Manila President na si Father Roberto Yap. Sila daw po isyuhan ng subpena kaugnay ng pagkamatay ng dalawang namatay na atleta ng Ateneo de Manila University basketball team. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ipatatawag na rin ng Philippine National Police itong representante ng Smart Communications Foundation, pagi ang pinuno ng Ateneo de Manila University bilang bahagi ng investigasyon sa pagkasawi ng varsity players. Wala si Edniel, ha? Standby, Edniel, ha? Babalikan ka namin, promise. Sadi pa rin pong mga report. Rapido, balita. Isa o dalawa patay, 3 sugatan sa pananampang sa Albuera, Leyte. RH number 32, Jimmy. Angay-angay, Jimmy. Patay ang 2 katao habang 3 naman ang sugatan matapos pagbabaril ng hindi pa nakilalang sospek. Ang sinasakyang Toyota Vigo sa kaban ng Barangay Road, Barangay Salvacion, Albuera, Leyte, La City kaninang umaga. Batay sa paunang investigasyon ng Leyte Police Provincial Office patungo sana sa poblasyon ng Albuera mga biktima nang pagbabarilin sila sa pagdating sa paakyat na bahagi ng barangay. Agad naman na nasawi ang 2 biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo at liig, samantalang 3 pang sugatan itinakbo sa Ormoc City District Hospital para sa kagarang lunas. Mabilis naman rumisponde mga tauhan ng Albuera Municipal Police Station at SWAT team na agad nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa mga sospek na tumakas patungo sa mabundok na bahagi ng lugar. Patuloy rin ang crime scene processing at pangalap ng ebidensyang soko. Sa ngayon, inimbestigahan pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa pamaril. Nawagang Leyte Police Provincial Office sa publiko makipagtulungan at pagbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa agarang paglutas ng kaso. Samantalang karami naman ang pulisya sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. At imong balikan mga kaibigan ng report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, ipatatawag na rin ng Philippine National Police ang representante ng Smart Communications Foundation, maging ang pinuno ng Ateneo de Manila University bilang bahagi ng investigasyon sa pagkasawi ng varsity players na sina Rene Baterbonyap, Divina Dili. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II,
Nadiskubre kasi nilang autonomous pala itong basketball program ng Ateneo Blue Eagles at pinapondohan ng SMART. Sa katunayan, sasakyan pa nga ng SMART ang gamit ni Head Coach Tom Baldwin na magtungo siya sa resort sa Dipacualaw, Aurora kung saan nangyari itong team building noong June 8. Ibig sabihin, wala raw kinalaman ng pamunuan ng paaralan sa kanilang mga aktibidad kahit na lamang nag-training ng basketball team. Pakinggan natin si General Morico. We will also confirm this statement to the rector of Ateneo, the president of Ateneo, si Father Roberto Yap. That's why we will be issuing subpoena also sa kanya. So sir, may possibility na yung mga dating training din ng Ateneo na ginawa rin dyan sa Aurora ay may basbas din ng SMART? Well, that is a possibility, yes. Una lang ipinasubpina ng CIDG si Head Coach Baldwin kasama ang top management ng Blue Eagles. Pero no sure ito ang Head Coach kaninang umaga. Bukas nakatakda namang humarap dito sa Campo Crame ang mga dating player ng Ateneo habang sa Miyerkules naman nakasubpina ang 22 kasalukuyang manlalaro ng koponan. Bukod sa mga may kinalaman dito sa management ng team ay makikipag-ugnayan din daw si General Morico sa dating misis at anak ni Baldwin na nagpahayag na nga ng kanilang saloobin sa social media. Sa ngayon ay may not less than 7 o hindi bababa sa 7 katao at tinitingnan na CIDG bilang mga persons of interest dito sa nabanggit na kaso. Babala ni General Morico, oras na hindi siputin ng mga ipasasabpina sa dalawang pagkakataon ang kanilang summons ay maaari silang maharap sa contempt of court o reklamong obstruction of justice. Ako si Edniel Porrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-ina naman, pinaghataw ng baseball bat sa Sagay Negros Occidental, suspect arestado. Alamin natin ang iba pang detalye. Rex Cantong, Rex! Sugatan ng isang babae at ang senior citizens matapos pinagpalo gamit ang umano'y baseball bat sa Barangay Poblacion 1, lungsod ng Sagay Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, sepe ng Sagay City Police Station, nangyari ang insidente dahil umano sa pinag-aawayan ng biktima at ang sospek kung saan gamit ng sospek ang isang steel na baseball bat at walang awang pinagpalo ang biktima sa napatuloy na ginagamot sa Alfredo E. Maranion Sr. Memorial Hospital sa nasabing lungsod. Hindi muna pinangalanan ng kapulisan ang sospek at ang biktima habang ang sospek nasa custodial facility na ng Sagay City Police Station at maharap sa kaso. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Rex Cantong. Samantala naman ikit daw po sa 12 milyong pisong halaga daw po ng illegal drugs na samsam sa ikinasang anti-drug operation dyan po sa may Cordillera. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Tagumpay na naman ang isang linggong anti-illegal drug operations ng Cordillera PNP matapos masamsam ang abot sa 12.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakaresto ng walong drug personalities. Sa report ng Regional Operations Division, nagpatupad ang Police Regional Office Cordillera ng 25 operasyon itong nakarang linggo na kinabibilangan ng 17 marijuana eradication operations, 5 bypass operations, isang implementasyon ng search warrant, isang service of warrant of arrest at isang police response. Humantong ito sa pagkakabunot ng 63,470 fully grown marijuana plants at pagkakakumpiska ng 11.9 na gramo ng shabu na may standard drug price na 12.8 million pesos. 8 individual naman ang naresto, isang high-val individual at 7 street-level individuals. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At 78 arestado sa anti-criminality operations sa Bataan, RH number 37, Dani Kumilang. Dani. Nasa 78 katawang na aresto ng Bataan Police Provincial Office sa isinagawang pinaigting na anti-criminality operation sa buong lalawigan ng Bataan mula Hunyo 8 hanggang 14, 2026. Kabilang sa mga naaresto
ang 19 na wanted person, 24 na sangkot sa illegal na droga, 32 na illegal na sugal, at 3 sa paglabag sa batas pangisda. Nasamsam din ang 164.80 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 1.116 million peso. Bukod dito na isa ilalim sa safekeeping ang 4 na baril at 6 na loose firearms ang voluntaryong isinuko sa pulisya. Ayon sa Bataan Provincial Police Office, patuloy ang kanilang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan sa buong lalawigan ng Bataan. Dani Kubilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny Gumilang. Samantala naman, 25 arestado daw po sa kampanya kontra illegal fishing sa may Western Visayas. Report mula kay Jocelyn Maque. Jocelyn. 25 na mga individual ang naaresto sa siyam na operasyon ng Police Regional Office kontra iligal na pangingisda sa Western Visayas. Kasabay nito ang pagkakasamsam ng mga pinagbabawal na kagamitan at iba pang fishing paraphernalia na may kabuuang halagang tinatayang 1.3 million pesos. Pinakamalaki ang naging accomplishment sa Iloilo na nakapagtala ng 18 na aresto. Antique na may 4 na naaresto habang sa Guimaras ay 2 individual ang nahuli. Sa Aklan naman, isang individual ang naaresto samantalang walang naitalang operasyon sa Capiz at Iloilo City. Isinagawa ang mga operasyon sa mahigpit na koordinasyon sa mga partner agencies at lokal na pamahalaan upang mapangalagaan ang yamang dagat ng rehiyon at isulong ang responsableng paggamit ng mga baybaying dagat. Ayon kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, patunay ito ng patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa marine resources ng bansa. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At isa naman lalaki ang arestado sa bypass operations at Tagum City, Davao del Norte. June Soter ng Action Radio Davao. Arestado ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 13,000 sa isagawang bypass operation ng kapulisan sa barangay Mangkilan, Tagum City, Davao del Norte, madaling araw ng Hunyo 15. Kinilala ng mga otoridad ang suspek sa alias Romulo, 34 anyos, binata at residente ng barangay Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Batay sa report ng kapulisan, nasamsam muna sa suspek ang 3 pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na halos 2 gramo at tinatayang may standard drug price na 13,600 pesos. Na-recover din ng mga operatiba ang bypass money na ginamit sa operasyon, gayon din ang motorsiklo na ginamit ng suspek sa kanyang illegal na aktibidad. Sa kasulukuyan, nasa kustodiya ng kapulisan ng suspek habang inihanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June Soter. Samantala, wanted sa kasong homicide sa Quezon City na aresto daw po sa Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Matapos ang ginawang surveillance ng otoridad, dito mismo sa lalawigan ng Northern Samar na nakip ang tinuturing na top 8 most wanted person ng Quezon City Police. Ito ay naaresto sa isang island municipality, ang bayan ng Biri. Matapos ang paglulunsad at ginawang koordinasyon ng iba't ibang police units, natimbog ito ng Biri Police kasama sa mga dumakip ang Criminal Investigation and Detection Group, Quezon City Police at tauhan ng Provincial Intelligence Unit. Iniulat ng PNP na itong wanted na haharap sa kasong homicide. Ang narakip na akusado ay 24 na taong gulang, residente o naninirahan na sa nasabing bayan ng Biri. Ipinagutos ng RTC Branch 75 San Mateo Rizal ang pagdakip laban sa nasabing suspect. May kabuuang halaga na 120,000 pesos ang inilagak na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Sa oras ng pag-aaristo, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang constitutional alinsunod sa umiiral na batas at dinala ito sa Biri Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon bago ito i-turn over muli sa korte. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon.
At sa Metro Manila ngayon, papasukin natin ang report. Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Romel Ray, bumaba ng 32% ang naitalang focus crime sa Metro Manila sa nagdaang linggo. Ayon sa NCRPO, mayroong 85 kaso ng krimen ang naitala mula noong June 8 hanggang 14. Mas mababa kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025 na umabot sa 125 insidente. Kabilang sa bumabang bilang ng mga naitalang krimen ang motorcycle carnapping, robbery, rape, physical injury at theft. Bukod dito, tumaas naman sa 80% ang crime solution efficiency ng naturang ahensya. Sa iba pang balita, good news naman sa ating mga motorista. Asahan na ang tapyas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, may rollback ng higit 3 piso hanggang higit 5 piso sa kada litro ng diesel. At may 50 sentimo hanggang 2 piso 50 sentimo naman na rollback sa kada litro ng kerosene. Samantala, posible namang may katiting na rollback na 32 centavos sa gasolina o kaya naman ay posible itong tumaas ng aabot sa 1 peso and 68 centavos. Sinabi naman ni Secretary Sharon Garin na posible pang bumaba ang presyo ng mga oil products sa mga susunod na linggo kasunod ng peace deal sa pagitan ng mga bansang Amerika at Iran. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Kyle Bulyas. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong pong Lunes. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus.